Tuloy po kayo ni Rene Villanueva. Namatay kanina si Rick. Dahil tanga-tanga mag-drive eh. Hindi, habang nagmamaneho ay naghihikab at bigla siyang sumalpok sa isa pang kasalubong na kotse. Iyak ng iyak ang kanyang asawang si Linda. At simula na ang kumpiskahin ang kanilang mga gamit. Dahil hindi na sila makapayad ng mga utang. kasi ambisyosa sila. Ang hilig-hilig mag-stereo, wala namang pambayad. Tuloy ang ating kwento. Papasok na sa opisina si Linda, naka-uniforme. Maraming papel at folders, dala niya. Binubuksan ang bag pero hindi bumukas ang zipper. Huwag mo sabihin na rimata pati zipper. Mula sa kusina, malakas ang tugtog ng radyo, naghihintay si Beth sa pinto. Naka-uniforme din. 7:30 na. Mauna ka na, Beth. Di ko makita yung kailangan ko eh. Bibiglain ni Linda ang pagbukas sa bag. Matatapon sa sahig ang mga gamit niya. Lalapit si Beth para tulungan si Linda na magpulot ng gamit. May maririnig na mababasag mula sa kusina. Shhh! Ano ba yan? Ay, sorry. Si Linda pala yun. Okay. May iiyak na bata. Yan. Linda! Ano ba yan? Sa kusina, nasa mesa si Jonjon. Umiiyak. Pinupulot ipining ang katulong ng nabasag na pinggan sa sahig. Papasok sa kusina. I wanna go with you. I don't wanna stay home. Nagluloko eh. Ayaw kumain. Tinapik yung pinggan. Jonjon, ano ba? I want my papa. I want my papa. Di ba sabi ko, pag nasa harap ng pagkain, huwag iyak ng iyak? Come, finish your food. And stop crying. Ikaw naman, pwede mo bang hinaan yung radyo mo? Para kayong mga bingi. Papatay ni Pining ang radyo. Pahikbi-hikbi si Jonjon. Nakatingin lang kay Linda. Papasok si Beth. Sorry, son. Late na ako sa office. Nang gabing yun, nakaupo si Linda sa harap ng tukador. Maraming papel at resibo sa harap. Sa isang tabi, nakakwadrado ang litrato niya at ang namatay na asawang si Rick. Malapit sa kanya may isang baso ng tubig at ilang tabletas. Sunod-sunod na iinumin ni Linda na adik na yata. Bubukas ang pinto. Papasok si Beth. Patsitsyempohan niya ang pag-inom ni Linda. Mula nang mamatay si Rick, panay-panay na ang inom mo niyan. Masama yan sa'yo. I need it, Beth. I want to relax. Gusto ko matahimik. I don't know what to do. Lalo mong pinapahirapan ng sarili mo. Talagang nahihirapan na ako. Look at these bills. Magbabayad ako sa ilaw, sa tubig, pati amilyar sa lupa. Buti na ipagbili ko agad yung kotse ni Rick. Pero 2 months pa rin yung delayed sa educational plan ni Jonjon. Hindi kaya na sweldo ko. I really miss Rick, Beth. Nung buhay pa siya ang bahala sa lahat ng obligasyon namin. Pero 3 buwan ang patay si Rick. Wala ka nang ibang aasahan, Linda. Minsan kung ano-ano tuloy naiisip ko. Buti pa siguro. Linda, pwede ba? Kalimutan mo kung ano mang yung iniisip mo. Nakatingin pa rin ang umiiyak na si Linda sa litrato niya at ni Rick noong magkasama pa sila. Sunod na araw, nakatulog si Linda. Tinatamaan ng liwanag ng araw ang kanyang mukha. Tahimik na tahimik sa bahay. Didilat si Linda. Mapapaupo. God! Anong oras na? Tanghali na. Babangon si Linda, bubuksan ng pinto. May mga laruan at isang bola sa labas ng silid. Malapit sa hagdang pababa sa sala. Pining! Pining! Ba't di mo ako ginising? Pumasok na ba si Beth? Walang sasagot. Mabilis na bababa si Linda sa hagdan. Sa sala, walang katao-tao. Tahimik na tahimik. Pining? Nasaan ka ba? Nasaan si Jonjon? Titingnan niya ang buong sala. Tahimik na tahimik. Gagala niya ang tingin. Lalakad si Linda habang tumatawag. Jonjon? Anak? Beth? Jonjon?
Walang tao sa bahay. Walang sasagot. Nagtataka si Linda.